tinding umaambag sa greenhouse gas emissions, no, sa ating atmosphere. At yan ang immediate na sanhi ng climate change at global warming. Okay. Ang medyo komplikasyon dito ay, kung tutuusin, doon sa kabuuang pagkasaysayang pagtindi ng greenhouse gas emissions sa ating atmosphere at saka global warming, ang pinakamalaking kontribusyon talaga ay nanggaling sa mga mayayamang bansa. No? Kaya kung iisipin mo yung atmosphere ng planeta ay isang container, no? Na fixed yan, fixed lang ang kayang i-contain nun in a safe way, no? Ang 2/3 ng greenhouse gas emissions sa container na yan, historically ay nanggaling sa mayayamang bansa. Kahit na 1/4 lang, hindi pa na 2/3, 3/4 sa kanila nanggaling, 1/4 lang ang populasyon ng mga bansang ito. So, may mga nag-argue na dahil hindi naman tayo ang nag-contribute sa global warming, so hindi tayo pangunahing may responsibilidad, at hindi naman tayo sa ngayon din na umaambag ng malaki. No? Maliit lang ang ambag natin kung tutusin relatibo sa iba, relatibo sa ating populasyon. Ay, kahit ano na lang tipo ng enerhiya, kahit malaki ang ibinubugang greenhouse gas, ay gamitin natin. Kasi total hindi naman tayo umaambag ng malaki. Hindi ho tayo pwedeng maniwala din sa ganon. Kasi, kung hindi natin ititigil ngayon, no, ang consumption ng tinatawag na fossil fuel-based energy at ngayon na simulan yung shift sa hindi nakakapinsalang enerhiya, dadating din sa point at malapit na tayong dumating sa point na magiging significant na rin yung ambag natin. So kahit sa punto de vista ng pagsasalang-alang sa greenhouse gas emissions at sa klima, no, kailan ka ba mag-uumpisang mag-shift away sa coal at iba pang fossil fuel-based energy, ay pag nakakapinsala ka na ng malaki. No? Dapat ngayon pa lang ay lumalayo na tayo at nag-shift na tayo sa alternative energy. May dagdag rin po yan na dahilan na alam ng mga scientists at timing po tayo ngayong linggo, ilalabas yung tinatawag na IPCC Assessment Report number 5. Alam niyo ba yung IPCC? Ang IPCC po ay Intergovernment Panel on Climate Change. Ayan ay asosasyon ng mga 2,000 scientists na naglalabas ng report, collective report on climate change. Ang huling report nila ay tinatawag nilang Assessment Report number 4 of anong year ba yun? Early 2000? Ano ba yun? 2007. 2007. Ang tagal na yun. In terms of climate change, ang dami ng mga nagbago at tumindi na ng gusto. Kaya bukas lalabas yung assessment report number 5. At ang isang napagkaalaman din dyan, at yung kausap namin yung isang scientist na nagsulat, yung kinakailangan cuts sa emissions ay napakalaki na hindi na physically possible na gawin lamang nung may sala. No, kahit sinasabi natin sila talagang may sala, hindi natin unless mag-resort sa massive geoengineering na ayaw din natin kasi may mga flaws din at dangers yung tinatawag na massive geoengineering. May sarili siyang idudulot na problema para sa atin. Kaya ang isang realidad din, kahit bagamat sila yung ang may kasalanan na dapat sila magkaroon ng massive cuts, hindi rin sasapat kung sila lang ang gagawa ng hakbang. Kasi hindi na nila kaya kundi negative na talaga dapat sana. Kaya ang kailangan natin gawin, lahat ng bansa sa buong mundo dapat may contribution sa effort. Kaya ko lang dinadagdag yun kasi we are not just resisting it for the immediate impact on the communities, although that in itself is enough for us to resist it,
But we have also a very urgent reason for resisting it, and that is the energy of the urgency of shifting to alternative renewable systems dahil nga dun sa dangers and impacts ng fossil fuel industry globally. No? So, kailangan may kontribusyon at ambag tayo doon. Yun yung isang sinasabi nating dahilan. May pangatlo pa. No? After all that, after all the negative impacts sa community, sa climate, sa environment, ang nangyayari pa ngayon, ang ginagawang mga bagong energy power plants, power projects, hindi naman sa mga tao napupunta. O hindi sa mga tao, ano bang tinatawag, parang hindi tayo ang kinauukulan, no? Hindi tayo ang target. Ang isang study na kailangan din natin gawin ng mas masusi ay yung lumalabas na trend na nagtatayo ng mga bagong power plants, especially dun sa coal power plants, sa mga target investment areas. At ang kanilang gustong bigyan ng enerhiya, hindi yung mga komunidad, kundi yung mining companies, no? Kaya nga, maganda yung, alam nyo ba yung ino-overlay yung mga trends, no? Kung i-map natin sana mga bagong coal projects, tapos i-map din natin sana mga bagong investment areas na mga mining at iba pa, makikita natin na pareho yung trend, no? So yun yung isang masakit dito na realidad. Sa kabila ng lahat ng posible, hindi lang posible, siguradong pinsala na madudulot nito ni hindi pa sa tao talaga kinauukulan yung enerhiya na manggagaling dito sa coal. Matindi rin naman ang hinaharap natin na sitwasyon. Oo nga, lampas na tayo dun sa 13 to 14 hour brownouts. Hindi na naabutan. Ang taong ka na? Hindi ka pa pinanganak mo para, no? Hindi nyo na naabutan. Nag-o-office hours kami ng alas 5 ng hapon. Kasi walang kuryente pag-araw. Okay. Bagamat lampas na tayo doon, marami-rami pa rin sa ating kapwa, mga komunidad na hindi naman inaabot ng kuryente, ng sapat, o kaya masyadong mahal. Di ba? Ang Pilipinas ay second highest sa electricity prices sa buong Asia. Pangalawa lang tayo sa Japan. First na ba tayo ngayon? According to Aero, na-surpass na natin ng Japan as the most expensive sa buong Asia. So, sa kabila ng lahat, hindi naman na ibibigay yung enerhiyang kailangan ng tao. So actually, sabay-sabay natin pinoproblema yan at may ambag-ambag yung ating mga papel. Kung ang PMCJ nag-emphasize dun sa dangers and threats ng coal as energy, at saka yung need to shift to renewable, ang FDC naman nag-emphasize to pag-ensure ng enerhiya para sa tao. No? Kaya madaming nilalabanan sa privatization, sa retail prices, ganyan-ganyan. Ang kailangan natin gawin ay pagtagpo-tagpuin lahat yan para meron tayong isang buo at kompletong agenda sa energy. So, ina-advertise ko na yung upcoming energy conference summit na pinaplano natin for November. Ngayon, siguro ang huli ko, baka sabi ni Jerry ata masyado na mahaway. Okay. Ang huli ko, gusto ko i-emphasize na hindi ho tayo nag-iisa. Parang Ninoy. Slogan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ho tayo nag-iisa kasi itong mga laban natin to, laban din ng maraming tao sa iba't ibang parte ng daigdig. Kaya meron tayo ngayong effort kasama ng iba't iba pang mga bansa na magkaroon ng joint campaigning globally. No? Kasi ang ating mga kalaban ay global forces. Hindi lang sa loob ng komunidad natin o sa loob ng Pilipinas. The energy industry is one huge global industry. No, sustained and perpetrated not just by national government policy, kundi intergovernmental cooperation and policies. No? Kasama na dyan ang mga trade agreements and investment agreements. So kailangan may global effort din tayo. Dagdag pa, part ito dun sa
laban sa climate change, no? Na isang global crisis and phenomenon, kaya dapat global din ang effort natin. Kaya meron akong props dito para yung mga hindi pa ako nakakaalam, meron tinatawag na Reclaim Power, Global Month of Action on Energy. No? Mula yan October 11 to November 11, at mga iba't ibang klaseng usapin ng enerhiya ang dadalhin dito sa buwan na ito. Kasama na dyan, at isang pangunahing usapin dyan, yung laban natin sa dirty and harmful energy, tinatawag natin. Kaya yung ating gagawing mga plano nitong mga susunod na linggo, bahagi din ito. Wag lang natin isipin na bahagi ito sa isang national effort para pagkabit-kabitin natin yung mga laban sa iba't ibang komunidad. Isang global effort din ito. At ang isang kailangan natin makita sa mga darating na linggo ay paano natin pahihigpitin ang pakikipag-ugnayan at kooperasyon natin doon sa mga iba pang nangangampanya. Lalo na pa, marami dun sa kalaban natin sa mga communities, mga kumpanya na may connection dito sa mga bansa na to. Halimbawa, dun sa mga coal plants, bahagi na yan ng presentation mamaya ata ni Jerry, ay marami yan inaangkat mula sa Indonesia. Kaya yung mga kasamahan nating nilalabanan, yung coal mine sa Indonesia, dapat na tayong makipagkapit-bisig sa kanila kasi pareho yung laban natin. No?